Good morning, good afternoon, good evening, and good day. This is RJYC Vlog. So, pasensya na, nakabalot yung ulo ko kasi I need my hair up. Okay. So, ito nga. Yung mga magnanakaw sa bayan na nagnaka ng mga bilyones, trilyones na salapi ng taong bayan gamit ang DPWH at ang flood control project na wala naman pala, kundi ghost project pala. Nakikiusap sila ngayon, especially itong si Diskaya at yung si Ko. Nakikiusap sila na wag daw idamay yung mga anak nila sa pambabash at sa kung ano-anong mga sinasabi ng taong bayan. Okay. Why? Bakit? Bakit sila kailangang wag idamay? Bakit nung nagnakaw kayo sa pera ng taong bayan, hindi ba nadamay yung mga anak ng mga magulang na mga ninakawan nyo? Di ba damay buong pamilya nila, hindi lang mga bata? Lolo, lola, ate, kuya, tito, tita, damay lahat yan. So, dapat bago nyo ginawa yan, pinag-isipan nyong mabuti kung anong magiging resulta ng mga kalokohang ginawa nyo. Yung mga pagnanakaw nyo sa bayan, dapat pinag-isipan nyo muna kung tama ba yan. Na kapag gumawa kayo ng kalokohan, yung mga anak nyo ba, hindi makakarma at sila naman yung babalikan ng karma at ng paghihiganti ng taong bayan. Ha? Hindi ba? Hindi naman. So bakit ngayon nakikiusap kayo na spare them from the bashing or whatsoever? Magpasalamat nga kayo, bashing lang yan eh. What about yung mga pagdudusang binigay nyo sa mga anak ng mga mamamayang Pilipino na nabaha, nalunod, inanod yung kanilang mga pinaghirapan dahil sa baha, minalas ang kanilang mga buhay dahil sa baha? Ha? Di ba kayo nahiya? Tapos ngayon makikiusap kayo na spare your kids because they're good kids? Ayoko na naman magmure. Mga genimalis kayo, ang kakapal ng mukha niya eh. Pinipigilan ko ng wag ma-high blood, pero hindi mo talaga maiwasan. Ang kakapal ng mukha, tapos ang sinungaling nyo pa, kagaya nito si Diskaya, kung ano-anong pinagsasasabi. 2012 pa pala siya na-involve sa DPWH, sa Ninoy, Ninoy time ng pagiging presidente. Tapos pinalitan, ginawang 2016 sa panahon ni PRD. Hoy, bruha! Diskaya, na-disqualified ka po nung si PRRD na ang presidente. Nawalan ka ng ng pagkakataong makapag-bid dahil tinanggal ka, dinisqualify ka nung panahon ni PRRD kasi alam niyang mandarambong ka at ng pamilya mo. Mga kasirauluhan nyo. Kung makabili kayo ng mga mamahaling sasakyan at gamit, akala nyo hindi na kayo matitigo. Akala nyo pera nyo yung pinaghihirapan yung pinambibili ng kung ano-ano. Pero pinaghirapan nyo lang naman nakawin. Ganun nyo lang dinekwat sa taong bayan. Hindi na kayo naawa. Tapos kayo pa yung may ganang kakapal na mukha na mag-as na spare your kids from bashing just because they're good kids? Anong tingin nyo sa mga kids ng mga mahihirap na tao? Hindi sila good kids? Mas good kids pa yan dahil hindi sila nagnanakaw at wala silang mga magulang na magnanakaw na kagaya nyo. Mahiya nga kayo sa mga balat nyo. Pinipigilan ko ng di ma-high blood. Na-high blood ako pag nakikita ko eh. Tapos ito naman tanga-tanga si Claire Castro. Binabalik na naman sa Duterte na wala daw ginawa si PRRD. Oy, bungol! Manood ka ng mga nakaraang mga tinanggal ni PRRD lahat ng mga gumagawa ng kalokohan dyan sa gobyerno. Hindi lang 100 tao ang tinanggal niya. Marami. Binalasa niya talaga. Tinanggal niya lahat ng mga korap sa lahat ng ahensya. So, ikaw yung katangahan mo talaga. Yung kabubuan mo, nililevel up mo na, Claire Castro Ikaw lang kamo yung, actually hindi ikaw lang, meron kayong mga katropa, kayong mga tropa ng mga abogadong nagbubungol-bungulan dahil hindi naman kayo magiging abogado kung hindi kayo matalino. Pero dahil sa salapi, nagbobobobobohan kayo at syempre hindi naman na kami magtataka kasi ikaw, trabaho mo naman yan. Hindi pwedeng maging mabuti kang tao dahil ang amo mo demonyo. So kailangan yung tagapagsalita maging demonyita rin. And na babasa naman namin yan, nagigets namin yan, Claire Castro. Kaso lang,
Masyado mo nang kinakarir, mahiya ka nga sa anak mo. Yung anak mo siguro, ayaw nang umuwi sa bahay nyo. Ewan ko kung napaproud siya sa mga pinagagawa mo. Pero kung ako yung anak mo, hindi na ako uuwi. Sa totoo lang. Kasi hindi nakaka-proud yung mga pinagagawa mo sa buhay. Para saan? Sa salapi? Ano ba yan? Claire Castro? Nag-abogado ka para ganyan lang ang gawin mo sa buhay mo? Para yan lang ang iwanan mo? Sa history ng Pilipinas? Ang maging isang spokesman? Is ang chief of ano? Ano ka? Naging ano ka na lang? Taga-kahol ng presidente ng Pilipinas na bangag? Oh. Ano mo? Ganyan lang gagawin mo sa buhay, ha? Nakakahiya kang babae ka. Hindi ka na nahiya sa anak mo. Nag-iisa na nga lang. Nag-iisa ba yan? O, I've heard na medyo may itsura pa man din yung anak niya. Kung ako yan, nako. Hindi ako mapaproud sa nanay kung kagaya ni Claire Castro. Dahil nakapagtapos naman ng abogado, pero nagbubungol-bungulan para sa salapi, para sa posisyon, kiss ass kay bangag. Alam naman niya bangag, nagtatanga-tangahan, di ba? Ay nako, Claire Castro, magbagong buhay ka na. Mag-iiwan ka ng ano, hindi magandang example sa anak mo, and at the same time, kahiya-hiya ka girl, kahiya-hiya ka sa angkan nyo, angkan ng mga Castro. Sa bagay, sabi ni BP Sara, ikaw ay isang gigo, garbage in, garbage out. Kaya ang bunganga mo, puro basura ang lumalabas. So, hindi na ako magtataka. Okay? Hindi na ako magtataka sa'yo, Claire Castro. Lahat ng lumalabas sa bunganga mo, puro basura. Kasi, puro basura din mga kasama mo. Nahawaan ka na ng mga basurero at basurera sa Malacanang. Kaya hindi na ako magtataka. Okay? Babush.